Okay, magandang gabi sa inyo mga kalahing Pilipino. Once again, nandito na naman si kalahing Saban na maghatid sa inyo ng mainit na balita patungkol sa ating pong bayan, sa mga pangyayaring naganap sa ating pong bansang Pilipinas. At saka dahil tayo po yung mga kalahing Pilipino, bawat isa sa atin ay dapat mayroon po tayong tinatawag na pag-aabala sa mga pangyayari. Concern po talaga tayo sa mga naganap sa ating bansang Pilipinas, lalo na sa patungkol sa politics. Napakainit. Ngayon, ang pag-usapan natin mga kalahing Pilipino, ang naganap doon sa People Power Monument doon sa EDSA, na kung saan nandoon po talaga ang mga Marcos loyalist. Parang hindi ka panipaniwala dahil ang tindi, isang panawagan lang na magrarally sila sa Pizza City ng Disyembre, Sabado, Sabado. Kaya sabi sa mga trolls, sabi sa mga sa kabila, lalangawin daw ang rally sa Marcos loyalist, Ngunit kabaliktaran, kasi ilang beses ko nang sinasabi na huwag hamunin itong mga Marcos loyalist dahil gusto kong malalaman talaga sa ibang sa ibang partido, lalo na sa DDS. Napakarami talaga itong mga loyalist dahil ang bilang nila, ito po'y hindi po ito gawa-gawa na bilang, kundi talagang ang mga loyalist members ng mga Marcos loyalist ay umabot talaga ng 14 million. Noong Sabado, mayroong isang naganap na rally doon. Ano lang yun, hindi pa yun todo, hindi pa yun lahat, dahil pag lahat or 14 million talaga ang magpuntahan dyan sa sa EDSA People Power Monument, hindi makasya yung lugar na yan dahil maliit lang yan. Pag 14 million estimated natin, pag 14 million ay magpuntahan dyan, hindi talaga magkasya ang lugar. Kaya yung mga nagpunta dyan ay sa Maynila yan, sa Maynila lang, na malapit-lapit lang sa lugar ng People Power Monuments. Pag sabihin natin ng mga Marcos loyalist, iba't ibang lugar yon, mga lugar sa tinatawag na Luzon, Visayas, and Mindanao, Kaya ito po'y patunay na napakarami talagang nagmamahal sa atin pong Pangulo PBBM, Kaya ilang araw na nagrarally ang mga supporter ng mga Duterte, ngunit talagang nasilayan natin kahit saang anggulo sa social media, even sa mga mainstream media, napakapunti lang, hundreds lang. Ngunit noong Sabado, isang saglit lang panawagan, talagang nagpuntahan doon. I think umabot sila doon, estimated numbers, umabot sila ng 15,000. Napakarami nagsusuot ng pula. Ibig sabihin, pag nakapula ka, talagang yun talaga ang kulay ng mga Marcoses. Kaya ito talaga ang patunay na hindi mo basta-bastang takutin at paaalisin sa pwesto ang mababait na presidente. At saka napansin ko mga kalahi, ang mga tao doon napaka-formal, napaka-professional ang dating. Hindi ba maghanap ng gulo, walang bastusan doon, Kaya talagang kumpara talaga natin sa kabilang grupo na talagang nandoon talagang pagmumura, bastusan, masasakit na salita laban sa ating presidente. Para bang walang galang, walang respeto. Yun talaga, totoo talaga ang totoo talaga ang saying na nagsasabi na kung ano talaga ang puno, ganon din ang mga bunga. So kung ganyan ang idol nila, ganon din ang mga tauhan na nagiging troll nila. Kaya
panoorin natin ng saglit ito mga kalahing Pilipino. Naganap na rally doon sa EDSA Power or People Power Monuments, no? Doon sa EDSA. Tingnan natin, silipin natin ang numbers ng mga Marcos loyalist. Hindi pa yan kasama yung mga supporters, no? Hindi pa yan kasama itong lahat talaga ng mga talagang nagmamahal sa ating Pangulo. Talagang karapat-dapat namang mahalin ng ating Pangulo dahil hindi po talaga marinig galing sa kanyang bunganga, sa kanyang bibig itong pagmumura, pagsasalita ng mga masasama against sa mga kahit kanino, sinong tao dyan, wala siyang sinasabihan ng masama. Kaya karapat-dapat siya sa pagmamahal ng mga kalahing Pilipino. Dapat sana ganito talaga ang magiging leader, sino man ang magiging papalit sa ating presidente. Kailangan natin ang ganitong ugali, no? Akala nila ay weak leader, yun na talaga ang nila, no? Yun talaga ang mga binagsasabi, no, sa kabila, sa kabilang grupo na weak leader. Ngunit wala po tayong patunay ng ating pong presidente weak leader dahil tayo po ngayon, ang bansang Pilipinas ay nagkaroon na ng maraming mga weapon, no, mga talagang napaka-power na mga instrumento pangdigmaan, no? Kaya hindi natin masabi na ang ating presidente ay weak leader. Hindi yun totoo. Ang weak leader yung natatakot sa bansang China or sa pamahalaan ng bansang China, lalo na sa Presidenteng Xi Jinping. Panoorin muna natin mga kalahing Pilipino ang numbers ng mga nagrarally doon sa People Power Monuments sa EDSA. Tingnan natin, silipin natin. May panahon. Ungay. Si People sa palipad? Ikaw lang. Palipad yun. Pero natin may drone. Dala ni People sa drone. Yan, abangan nyo sa drone. May drone kami. May drone kami. Ayan, ito na kakilala kay Idol Palarista, oh. Ayan, si Palarista, oh. Daming tao. Idol ng mga didis. At saka suotan niya ang kanyang damit. Solid Singapore. Kay Mama Gisela Luis. Yes, thank you po. Maraming salamat po, ma'am. Ingat ka po dyan. At siyempre sa mga OFW natin dyan sa Singapore, mag-ingat-ingat po kayo mga kababayan. God bless po. At naway lagi kayong gabayan ng ating mahal na Panginoon. Ingat mga vlogger. Ang dami tao, alalay lang. Yes, thank you po mga kababayan. Tawagan mo ba tayo mismo? Alis ang nagsabi na expect nila yung hindi mo katao. Yes, ang hindi mo katao na 10,000 naman ang sabi nila. Kaysa kami dyan sa EDSA. Yun, thank you po. Kay Okay, no, saglit lang tayo mga kalahing Pilipino. Saglit lang ang pinapakita natin dahil baka naman makapirahe tayo, no? Bakit hindi Rally walang drone shot? Vlog ito sa mga isang vlogger. Kaya para maiwasan natin itong pagka-copyright. Kaya yun, no, atin po na sila yan. Nakita po natin talaga. Yan talaga ang napaka-sacrifices talagang ginagawa sa mga loyalists. Nakasuot pa talaga ng pula. Tapos napakainit. Mainit daw, no? May mga portion daw sa kalangitan na mainit. Tapos umuulan. Thank you. Parang ang klima doon ay nakakalito. Kaya makita natin kung gaano talaga katindi ang mga Marcos loyalists. Napakaraming nagdatingan. Hanggang alas 6 pa daw sila doon. Napakarami. Tingnan mo. Ito, punta natin. Kaya sabi ko na sa inyo, yung mga didis, sabi ko na sa inyo, huwag ninyong hamulin. Ano kayo, rally ng rally kayo dyan.
no, nananawagan Yan, kayo oh, sa grabe, ang dami pang mga dumarating po, mga kakampi nyo kababayan. Ayan, oh. dyan sa social media na mag-abot-abot daw, no? Doon daw sa EDSA. Mga kababayan, ay paparating pa. Para nga kayong Ayan, oh. nagmamakaawa sa mga Sunurin natin, kakampi nyo sunurin natin ito. pagpunta doon. Para makita nyo po. Hindi naman kayo Grabe. sinipot sa mga Oh, ano kasi ayan, oh. hindi loyal eh. Oh. No? Hindi loyal, hindi katulad talaga nito yung nakikita natin ng mga Marcos Ayan, loyalists. oh. Hindi ba yan ang lahat eh? Yan. Kasi wala namang pressure. Bakit Pakikisa lahat ito. pa ang magpuntahan doon? Sasampay Hindi lang lahat Pilipino, Marcos mga loyalists kababayan. na nagpuntahan doon sa People Power Monuments doon sa EDSA. Hindi lahat nagpuntahan. Bakit magpuntahan lahat? Wala namang pressure, wala namang talagang hindi naman talaga pinipressure na pabababain sa pwesto ng BBM, ating Pangulo. ipaglaban! Ngunit parang pinapakita lang ng Marcos loyalist, ganyan sila ka-loyalist. Nakasuot pa ng pula. At saka mayroong professionalism, may napaka-arrange talaga, may arrangement. No? Hindi lumalabat. Kaya dapat sana mga tauhan kayo, mga makipaglaban sa ating pamahalaan, lalo na sa ating presidente at sa kanyang mga Grabe, mga alipures. kababayan. No, dapat na kayo, maunawaan ninyo na hindi talaga basta-bastang kumpahin. Hindi basta-bastang hindi basta-basta talaga ang Marcos na papababain mo na wala namang kasalanan dahil lang sa katakawan Grabe, oh. ng Haba, oh. kapangyarihan Po. sa gobyerno. Mga kababayan. Yun. Naisip Sa ninyong pwersa na talaga. pababagsakin ninyo Iklawan at ang mga pamahalaan, BBM supporters, ang PBBM mga kababayan. administration. Ngunit hindi talaga kayo magkakantay dahil mulat na sa katotohanan Grabe. ang mga kalahing Yung mga Pilipino. nagrarally dati kay BBM, Mahal na mahal nila ngayon ang sumusuporta na, presidente. tingnan nyo to. Diba? Kahit anong gawin ninyo, mga DDS vloggers. Yun. Kasi binaliktad sa mga DDS vloggers ang mga balita eh. Binaliktad. Kumbaga, kung ang mga tao po ay manunood sa mga vlog nila, no, sa mga diskurso nila, no, pag manood sila ang mga tao para malinglang, madisig talaga ang mga kalahing Pilipino. Kasi babaliktad rin nila eh. Patungkol sa pagnanakaw. Baliktad rin. Kaya, at saka, hindi bobo ang mga taong bayan. Hindi bobo ang mga Sila kalahing talaga yung Pilipino. mga kababayan. No? Dahil full of information ang bawat isa sa mga Pilipino dahil talagang napaka high technology na ngayon. Dahil ang bawat isa pag mayroon po tayong cellphone, makikita na natin ang balita, makikita na natin ang mga informative speech sa mga babalita ng totoo. Tandaan ninyo mga kalahing Pilipino, hindi lahat na nagbabalita dito sa social media ay totoo. Kailangan na magsuri po tayo, mag-research po tayo, at pakinggan natin ang tinatawag maturity, lalo na sa Quad Committee, lalo na sa mga bakit ganyan sila, no? Kailangan mag-research kayo, huwag kayong one-sided, huwag sarado ang mga puso at isipan ng bawat isa sa inyo. Huwag nyo isarado. Nawain, pakinggan ninyo ang mga huwag yung idolize. Dahil pag iniidolo ninyo ang kahit gumagawa ng masama, nagsasalita ng masama, no? Iniidolonan nyo para na rin Diyos nyo yung mga tao yan. So napakasama yan eh. No? Dapat ang iidolo ninyo ang Diyos, ang Panginoon. Dahil ang Panginoong Diyos na tagapaglikha sa lahat is napaka holy, perfect at napakabuti, mapagmahal. Kapag yun talaga ang idol natin, marunong po tayong umunawa, maintindihan po natin ang takbo ng buhay, lalo na sa ating pong mga politiko, no? Lalo na in political situation sa Pilipinas. So, nandito na lang tayo mga kalahing Pilipino. At ganun pa rin, sa walang sawa, mag-iwan na naman ako ng mensahe biblical para naman ang bawat isa sa atin ay dahan-dahan na mabuksan
ang mga puso't isipan at atin pong maunawaan kung ano ang solusyon para sa problema ng ating bansang Pilipinas, sa ating bayan. Iwanan ko na naman sa inyo ang nakasulat sa banal na kasulatan. According to 2 Chronicles chapter 7 verse 14, it says, "If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land." Tagalogin ko, mga kabrajis, ito po ang Tagalog sa pangalawang kronika. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipatatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagkagalingin ko ang kanilang lupain. Yan ang iwanan ko na mensahe para sa ating mga kalahing Pilipino, para ang ating bayan ay umangat. Pagkagalingin ng Diyos ang ating bayan pag tayo po'y magpakumbaba at manalangin doon sa Diyos. No? Huwag yung awayan dahil idol mo yung masama. No? Napakasama yan. Dito na lang tayo, mga kalahing Pilipino, at na sana ang Diyos po ay magpapala sa buhay nyo, sa bawat isa sa mga manunood sa vlog ni Kalahing Sabat. Maraming salamat and